anumang problema meron ka. Kung baka naman kung bakit marami kang problema, kung bakit kapatid sadsad ang buhay mo, baka naman hindi ayos ang iyong ugnayan kay El Shaddai. Ito ang pinaka-importante dahil hindi ka magkakaroon ng tatag at kalakasan at kaalaman pagtungo sa katagumpayan ng pamumuhay kung tayo mismo kapatid ay wala sa kaliwanagan ng mga bagay na katotohanan. Hindi kayamanan ang nagbibigay sa atin ng tamang pundasyon upang maging success tayo kapatid sa buhay na ito. Isipin natin, napaka-importante na ang ating spirituality ay mapin. Kinakailangan ito'y magkaroon ng strong. Kinakailangan ito'y lumago. Kaya kinakailangan palagi natin kapatid alalahanin ang salita ng Diyos na madalas na hindi natin napapansin. Pero ang salita ng Panginoon na madalas natin mapakinggan, ito ang siyang susi ng iyong nagiging katagumpayan ng iyong buhay. Bawasan mo muna kapatid ang ibang kurikulo mo sa iyong buhay. Bigyan mo ng panahon ang spirituality mo kay Lord, ang iyong relasyon sa Kanya. Manumbalik ka sa Kanya. Hayaan mo kapatid ko kay Kristo, ipakita mo sa Kanya ng sensiridad ka sa iyong pagbabalik sa Kanya. Ito ang utos ng Diyos. Sabi ng Panginoon ng Joshua chapter 1, verse 8. Sabi ni Propeta Joshua. Sabi niya rito, ang aklat na ito na kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Sapagkat kung magkagayon, giginhawa ka sa iyong lahat at ikaw'y magtatamo ng mabuting kawakasan. Acts chapter 23 verse 32. Ang salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana. Ipinapakita dito ni Joshua at ni St. Paul at ni St. Peter dito sa Acts, kapatid ko kay Kristo, yung salitang makapagpapatibay. At sinasabi rin dito ni Joshua, yung salitang makapagbibigay ng kaginhawaan, na magbibigay ng magtatamo ng mabuting kawakasan, ng ibig sabihin, ng katagumpayan ng buhay. Saan nagmumulang lahat ng ito? Kundi sa Diyos. Bakit ang Diyos ay hindi natin nakikita? Bakit ang Diyos ay nag-iiwan na kanyang salita? Hindi man natin siya makita. Umiiral ang kanyang pangako. Nagkakaroon ng katuparan ang kanyang kapangyarihan sa bawat salitang mabibita ng iyong maririnig at mapupunla sa iyong puso. Sapagkat ang salitang ito, kapatid ko kay Kristo, ang siyang magiging daan upang magkaroon ng isang tamang ugnayan kapag tayo ay tumutupad ng kanyang mga salita. Ang Diyos ang kausap mo, hindi tao. Amen. Ang Diyos ang pinakikinggan mo, hindi tao. Amen. Ang Diyos ang nangako sa iyo, hindi tao. Amen. Kaya bawat salita ng iyong pakinggan at pinanghawakan mo ang kanyang mga pangako, kapatid. Buksan mo lang ang iyong puso't isipan, magtiwala ka sa Kanya. Kapag inayos mo ang iyong buhay sa Panginoon, kapatid, sasamahan Kanya sa lahat ng laban ng iyong buhay. Amen! Amen? Hindi ba? Self-development. Hindi ito, kapatid, na tayo ay lamang ay magpakabuti. Sa self-development, hindi lang tayo nagiging mabait, kundi ang self-development ay humihiwalay sa pamumuhay na makasanlibutan ng kaisipan, sa makasanlibutan na pamamaraanan, humihiwalay sa mga bagay na makasanlibutan na hindi kaaya-aya sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng spiritual developments hanggat tayo ay merong attachment sa mga worldly things. Makamundong pamamaraanan, makamundong pamumuhay, makamundong kaisipan. Gusto ng Diyos palitan yan. Kaya,
dapat maging motivation natin ay ang salita ng Panginoon. Walang bagay na magiging laman ng ating mga labi kahit na tayo ay may mga pagsubok sa buhay o kawalan ng pinansyal, huwag mong iisipin na ikaw, kapatid, ay naghihirap. Amen. Kahit naghihirap ka. Amen. Huwag mong isipin, kapatid, na ikaw ay walang-wala na. Amen. Kahit dumarang ka sa kawalan, lumaban ka. Amen. Kaya nga, ang salitang developments ay pag-aayos. Hidadaan ka sa mga paghubog. Pahihintulot ng Panginoon ang mga bagay nito sa iyong buhay para tayo, kapatid, ay mahubog batay sa mga pamamaraanan ng Panginoon. Bagamat nahirap para sa iyo, pero hindi kapag ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Pero hindi mahirap kung ikaw ay asa sa Kanya, sapagkat hindi naman ikaw ang kikilos sa lahat ng mga bagay na yan. Maghintay ka sa pagkilos ni El Shaddai sa oras ng iyong mga pangailangan sa buhay. Amen, diba? Kaya, ipinapakita sa ating kapatid ko kay Kristo, ang Diyos ay merong lahat ng kailangan natin. Nasa Kanyang lahat ng mga bagay ng ating mga pangailangan at kayang ipagkaloob ito ng ating Panginoon. Kinakailangan mitiin mo, naisin natin ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng tamang ugnayan sa Panginoon. Napaka-importante niya. Without God, wala tayong magagawa. Amen. Without His guidance, we can do nothing. Mananatili pa rin tayo sa kabiguan. Mananatili pa rin tayo sa kalungkutan. Mga panandaliang kasiyahan. Mga panandaliang nakatagumpayan. Pero ang pinakahuli niyan ay kalungkutan at kabiguan. Dahil nasa Kanya lang ang pintuan. Nasa Kanya lang ang tunay na daan ng tunay na katagumpayan ng isang buhay ng isang taong nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Amen. 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 Kaya ayusin mo na. Huwag mo pabukas na yan. Ngayon na, ayusin mo na yan. Hindi ba? Kung sino dapat ang mga bagay ng iyong balikan at humingi ka ng tawad, do it. Huwag yun ang magiging dahilan ng pagiging kaisan mo sa Panginoon. Bakit hindi? Second, principle number 2, brothers and sisters, pangalawang bagay na dapat na natin gawin sa estratehiya, the principles, strategic principles for Christian personal development. Second is, identify your gaps. Alamin mo, ano ang kailangan baguhin? Ano bang gaps mo talaga sa Diyos? Ano bang issue mo? May hindi mo talaga maiwan-iwan. Amen? Hindi pwedeng basta-basta gusto mo lang mag-improve. No. Kinakailangan-check mo muna sarili mo. Lahat tayo ay meron dapat ayusin talaga. At yan alam natin. At hindi natin pwedeng hindi, ayos naman ako, alam mo problema ito, Lord, nag-happy man ako ng prayer meeting, nag-worship naman ako. Sigurado ka. Diba? Sigurado tayo. Sa sarili natin, sa pagkatao natin, kilala natin ang mga bagay kung sino tayo. Hindi ba, kapatid ko, kay Kristo? Kailangan mo malaman kung saan ka kailangan mag-improve. Saan ka ba dapat mag-improve? May ko ba'y matampuhin? Maramdaman ka? Hindi. Mapagpatawa naman ako. Pero madali kang tampo. Paulit-ulit ang pagtatampo. Isang kibot tampo na naman. Isang kibot tampo na naman. Kung tayo nagiging matampuhin, lahat mga kasalubong mo, baka kaawin mo na. Baka naman lahat ng player partners, hindi mo nakasundok. Diba? So, wala sa tao, wala sa labas ang problema. Nasa atin. Hindi ba? Hindi natin kaya makibagay sa mga bagay kahit kanino. Ano ba sa Kristiyano? Very flexible. Amen. Hindi siya, kapatid, nagtatanda ng mga kakulangan at pagkakamali ng bawat isa. Laging may pangunawa.
At kung may mga bagay talagang parang nananadya, hindi yun nagiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng issue sa Kanya. Pray! Ipag-pray natin. Huwag natin patulan ang gawang negatibo. Huwag natin gantihan ang gawang masama. Hayaan natin kapatid, ipanalangin natin sapagkat kinakailangan kasi na tayo ay maging isang tagapanguna ng tanglaw ng Diyos. Hiwalag ng Panginoon na sinabi natin na tayo ay gagamitin ng Diyos. Paano ka gagamitin ng Panginoon about love? Kung ikaw naman ay punong-puno ng sama ng loob, kapatid ko kay Kristo. Di ba? Ano sabi ng awitin? Sabi ng awitin ay I pray to be the servant of the Lord. Di ba? I pray to be a servant of the Lord. He taught me how to love. Ayan. O, di ba? He taught me how to love. O, paano mo i-express yung love? Ha? Away ka yan. Away ko rin yan. Away ko yan. Ay, hindi ka. Tumayo ka na lang ganyan. Hindi ba? Hindi mo ma-extend. Hindi mo mapaparanas ang pagmamahal ng Diyos kung tayo mismo, kapatid, ay laging may dala-dala sa sarili natin. Kaya nga, kung sarili natin ay napaka-hyper, madali-madali, bugnutin, di ba, magagalitin, maramdamin, matampuhin, diba? Marami kang ayusin. Diba? Ang dami mga ayusin sa mga bagay nito. Sa pagkatang mga bagay nito, ang nagiging stamblak natin sa Panginoon na hindi magiging maayos ang ating ugnayan sa Kanya. Tingnan mo yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Subukin ninyo ang inyong sarili. Sabi niya, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ayun. Si Bona mismo ang nasasabi, suriin natin ang ating sarili. Tayo ba'y namumuhay sa pananampalataya, mga kapatid ko, kay Kristo? Tingnan natin kung ano ang nilalakbay natin. Yung nilalakbay ba natin, tama ba ito? Yung nilalakbay mo pa ba, nakakabigay ito ng development sa iyo? O yung nilalakbay mo itong pananampalataya, lihis na. Hindi na sa tamang landasin na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya sabi ni St. Paul, check your list. Check your heart. Check yourself. Baka naliligaw ka na.